Ang Hanging Gardens of Babylon ay napapalibutan ng misteryo, alamat, at pagtatalo ng mga iskolar. Ayon sa tradisyon, itinayo ang mga hardin ni Haring Nebuchadnezzar II sa sinaunang lungsod ng Babylon, malapit sa kasalukuyang Iraq, bilang isang engrandeng hardin na may maraming palapag upang mapasaya ang kanyang asawang Midian, si Reyna Amytis, na nangungulila sa luntiang mga burol ng kanyang bayan. Ang romantikong kwento ng pinagmulan ay naglalarawan sa mga hardin bilang isang kahanga-hangang imbensyon sa inhinyeriya, isang serye ng mga terrace na puno ng mga puno, palumpong, at mga talon, na lumilikha ng artipisyal na bundok ng greenery sa gitna ng disyerto. Ngunit ang tunay na pag-iral at lokasyon ng mga hardin ay nananatiling hindi tiyak. Walang tekstong Babylonian na nagbabanggit sa mga ito, at walang tiyak na ebidensyang arkeolohikal na natagpuan mismo sa Babylon. Dahil dito, may ilang teorya, maaaring ito ay isang mito lamang, isang romantikong ideal mula sa mga manunulat ng Griego at Romano, maaaring ito ay tunay na umiral ngunit nawasak bago pa ito matuklasan ng arkeolohiya. O maaaring ang alamat ay tumutukoy sa isang katulad na hardin na itinayo ni Haring Sennacherib ng Assyria sa Nineveh, na may mga advanced na sistema ng irigasyon at mga terrace na kahawig ng mga inilalarawan sa Hanging Gardens. Ang kwento rin ay may espiritual at kultural na kahalagahan. Ang mga hardin ay sumisimbolo ng banal na pabor at ng papel ng hari bilang tagapamagitan sa pagitan ng mga Diyos at ng mga tao, kung saan ang luntiang greenery ay kumakatawan sa buhay at kasaganaan na ipinagkaloob ng mga Diyos, partikular kay Marduk, ang patron na Diyos ng Babylon. Sa kabila ng pagbagsak ng Babylon at ng kalaunang pagkawala ng mga hardin, nananatili ang kanilang pamana bilang simbolo ng talino ng tao, pag-ibig, at ang hangaring lumikha ng kagandahan sa matitinding kapaligiran. Ayon sa kwento, itinayo ni Nebuchadnezzar II ang Hanging Gardens of Babylon bilang isang pambihirang likha ng inhinyeriya upang mapasaya ang kanyang asawa na si Amytis ng Media, na nangungulila sa luntiang mga bundok ng kanyang bayan. Inilarawan ang mga hardin bilang isang serye ng mga pataas na terrace na tinaniman ng iba't ibang uri ng mga puno, palumpong, at mga baging, na lumilikha ng isang luntiang oasis sa gitna ng tuyong kapatagan ng Mesopotamia. Upang makamit ang kahanga-hangang ito, ginamit ni Nebuchadnezzar ang mga advanced na teknik sa irigasyon upang kumuha ng tubig mula sa kalapit na ilog Euphrates. Ang tubig ay itinataas gamit ang isang sopistikadong sistema, maaaring gumagamit ng chain pumps o screw pumps, upang diligan ang mga terrace na nasa mataas na lugar, na nagpapahintulot sa mga halaman na mabuhay sa kabila ng disyertong kapaligiran. Ang konstruksyon ng Hanging Gardens ay nangangailangan ng malawakang paggamit ng mga ladrilyo, kabilang na ang mga materyales na panlaban sa tubig, upang suportahan ang mga terrace at maiwasan ang pagtagas ng tubig. Ang mga hardin ay sumisimbolo hindi lamang ng pag-ibig ni Nebuchadnezzar para kay Amytis, kundi pati na rin ng kayamanan, kapangyarihan, at teknolohikal na galing ng Babylon sa ilalim ng kanyang paghahari. Kasama sa mas malawak niyang programa sa pagtatayo ang mga monumental na proyekto tulad ng pagpapanumbalik ng templo ng Esagila, pagtatayo ng Ishtar Gate na may mga glazed na asul na ladrilyo, at muling pagtatayo ng mga pader at palasyo ng lungsod, na lahat ay nagpapakita ng kanyang ambisyon na gawing isang kahanga-hangang sentro ng kultura at politika ang Babylon. Bagamat ang eksaktong detalye at maging ang pag-iral ng Hanging Gardens ay patuloy na pinagtatalunan, ang tradisyonal na salaysay ay nagpaparangal kay Nebuchadnezzar bilang tagapagtayo ng isa sa mga pinakakahanga-hangang arkitektural at hortikultural na tagumpay sa sinaunang mundo sa pamamagitan ng makabago at malawak na paggamit ng mga mapagkukunan. Gumamit si Nebuchadnezzar ng ilang mga advanced na teknik sa inhinyeriya sa konstruksyon ng Babylon na nagpapakita ng inobasyon at kahusayan sa paggamit ng mga materyales at teknolohiya noong panahong iyon, paggamit ng lutong ladrilyo at bitumen. Ang mga pader ng lungsod at mga monumental na istruktura, kabilang ang panlabas na pader ng lungsod, ay itinayo gamit ang milyon-milyong lutong ladrilyo na may tatak ng pangalan at titulo ni Nebuchadnezzar. Ang mga ladrilyong ito ay pinagtibay gamit ang bitumen, isang likas na tar-like na substansya, na nagsilbing matibay na waterproof mortar upang matiyak ang tibay at resistensya laban sa panahon, malalaking pader na pambentaha. Nagtayo si Nebuchadnezzar ng matitibay na pader na inilalarawan bilang malalakas na pader na hindi matitinag, na may pundasyon na inilatag ng malalim at mga pader na itinayo ng kasing taas ng mga bundok. Ang mga pader na ito ay pumapalibot sa malawak na lugar, kaya naging isa ang Babylon sa pinakamalalaking lungsod noong kanyang panahon. Glazed na ladrilyo para sa mga palasak at matibay na pinto, ang kilalang Ishtar Gate ay itinayo gamit ang glazed na asul na mga ladrilyo na may mga relief ng mga dragon at toro bilang simbolo ng mga Diyos.
Ang teknik na ito ay hindi lamang nagbigay ng kagandahan sa estruktura, kundi nagpalakas din ng tibay nito, pagtatayo ng ziggurat. Para sa ziggurat na Etemenanki, tinapos ni Nebuchadnezzar ang isang malaking hagdang tor na may core na gawa sa mud brick at panlabas na bahagi na gawa sa fired bricks. Ang ziggurat ay maingat na dinisenyo na may maraming palapag at isang templo sa ibabaw, na sumusunod sa tumpak na mga plano sa arkitektura na naitala sa mga sinaunang tabletas. Masalimuot na pamamahala ng tubig at irigasyon, bagamat mas direktang iniugnay sa mga Assyrian na nauna tulad ni Sennacherib. Kabilang sa inhinyeriya ng Babylon ang mga advanced na teknolohiya sa pag-angat ng tubig gaya ng chain pumps at Archimedes screws upang itaas ang tubig mula sa ilog Euphrates para sa irigasyon at gamit sa lungsod. Malamang na ginamit ang lakas ng hayop upang patakbuhin ang mga sistemang ito na nagpayagan ng irigasyon ng mga hardin at lupang agrikultural sa tuyong kapaligiran, waterproofing at mga inobasyon sa mikroklima. Ang mga hardin at terrace ay may mga waterproof na patong gamit ang tingga at bitumen upang maiwasan ang pagtagas ng tubig. Ang mga hollow reeds na nakabaon sa mga pader ay tumulong upang mabawasan ang pagsingaw ng tubig na lumikha ng mga mikroklima na nagpapanatili ng luntiang halaman kahit sa mga kondisyon ng disyerto. Pagpapaunlad ng infrastruktura, nag-invest din si Nebuchadnezzar sa mga kalsada at kanal na nagpadali sa kalakalan at komunikasyon na nag-ambag sa kasaganaan ng ekonomiya at kultural na katanyagan ng Babylon. Kamangha-manghang arkitektura at inhinyeriya, ang mga hardin ay itinayo bilang serye ng mga pataas na tiered terraces, nakahawig ng isang malaking berdeng bundok na gawa sa mga mud brick. Ang mga terrace ay sinuportahan ng malalaking vaulted arches at makakapal na mga pader na humigit. Kumulang 22 talampakan ang kapal na idinisenyo upang maglaman ng malalalim na patong ng lupa na sapat para sa pagtubo at paglago ng malalaking puno at halaman. Advanced na sistema ng irigasyon, isa sa mga pinakakahanga-hangang katangian ay ang sopistikadong sistema ng irigasyon na nagtataas ng tubig mula sa kalapit na ilog Euphrates patungo sa mga terrace. Malamang na ginamit dito ang chain pumps o katulad ng mga hydraulic device upang itaas at ipamahagi ang tubig sa mga kanal at cistern na nagpapahintulot sa paglago ng luntiang halaman sa tuyong klima ng disyerto, luntiang at eksotikong halaman. Naglalaman ang mga hardin ng iba't ibang uri ng mga puno, palumpong, at baging, kabilang ang mga eksotikong halaman na inangkat mula sa malalayong lugar. Ang mga greenery ay umaagos sa mga terrace at balkonahe, na lumilikha ng hangin o nakasabit na epekto na siyang dahilan ng pangalan ng mga hardin at nagbibigay ng kahanga-hangang tanawin sa tuyong kapaligiran. Simbolismo at kultural na kahalagahan, ayon sa alamat, itinayo ito ni Haring Nebuchadnezzar para sa kanyang asawa na si Amytis upang ipaalala sa kanya ang mga bundok ng kanyang bayan. Ang mga hardin ay sumisimbolo ng pag-ibig, kapangyarihan, at ang kakayahang kontrolin ang kalikasan sa pamamagitan ng talino ng tao. Nagsilbi rin ito bilang patunay ng kayamanan, teknolohikal na galing, at artistikong tagumpay ng Babylon, misteryo at alamat, hindi tulad ng ibang Seven Wonders. Ang eksaktong lokasyon at maging ang pag-iral ng Hanging Gardens ay nananatiling hindi tiyak, na nagdaragdag sa kanilang misteryo at alamat. Walang tiyak na ebidensyang arkeolohikal na natagpuan sa Babylon tungkol sa Hanging Gardens. At may ilang teorya na nagsasabing maaaring ito ay matatagpuan sa Nineveh o kaya naman ay isang alamat lamang. Ang patuloy na misteryong ito ang nagpapalakas ng kanilang alindog bilang isang kababalaghan ng sinaunang mundo. Mga dahilan kung bakit walang natagpuang ebidensya, kakulangan ng mga record mula sa Babylon, bagamat maraming inskripsyon ang iniwan ni Nebuchadnezzar na naglalarawan ng kanyang mga proyekto sa pagtatayo. Wala ni isa man ang nagbanggit tungkol sa pagtatayo ng Hanging Gardens. Kapansin-pansin ito dahil karaniwan niyang inililista ng detalyado ang kanyang mga tagumpay, walang kumpirmadong natitirang estruktura. Sa mga paghuhukay sa Babylon, walang natagpuang mga labi na tiyak na maaaring tukuyin bilang mga hardin. Bagamat may ilang vaulted na estruktura at mga balon na natuklasan, wala itong mga katangiang kinakailangan tulad ng komplikadong sistema ng irigasyon o pagiging malapit sa ilog Euphrates na inilarawan sa mga sinaunang ulat. Posibleng lokasyon sa ilalim ng ilog Euphrates, nagbago ang daloy ng ilog Euphrates mula pa noong sinaunang panahon. May mga eskolar na nagsasabi na kung tunay ngang umiral ang mga hardin, maaaring ang mga labi nito ay nasa ilalim ng kasalukuyang ilog, kaya mahirap o imposible itong hukayin gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Ang lugar kung saan maaaring itinayo ang mga hardin ay hindi maayos ang pagkakapreserba, at mga siglo ng natural na pagguho, pagbaha, at aktibidad ng tao ang lalo pang nagpalabo sa posibleng ebidensya, teorya ng ibang lokasyon,
Ilan sa mga mananaliksik, lalo na si Stephanie Dalley, ay naniniwala na ang mga hardin ay nasa Nineveh, hindi sa Babylon. Sinusuportahan ito ng mga tekstong Assyrian na naglalarawan ng mga monumental na hardin at advanced na sistema ng irigasyon sa Nineveh, samantalang ang mga Babylonian na sanggunian ay walang binanggit tungkol sa ganitong kababalaghan. Nito o mali ang pagkakakilanlan, may posibilidad din na ang Hanging Gardens ay produkto lamang ng imahinasyon ng mga Griego o maling pag-aakda ng mga umiiral na hardin sa ibang lugar. Sa halip na isang tunay na estruktura sa Babylon, teorya, mga hardin sa ilalim ng ilog, isang tanyag na teorya sa mga historiador at arkeologo ay maaaring ang mga labi ng Hanging Gardens ay nakabaon sa ilalim ng kasalukuyang ilog Euphrates. Ito ay dahil walang tiyak na ebidensya sa ibabaw ng lupa, sa kabila ng malawakang paghuhukay sa Babylon, wala pang natuklasang tiyak na labi ng mga hardin sa mga lugar na madaling ma-access. Sa paglipas ng libong taon, nagbago ang daloy ng ilog Euphrates. Malalaking bahagi ng sinaunang Babylon, kabilang ang mga lugar kung saan maaaring itinayo ang mga hardin, ay ngayon ay nasa ilalim ng ilog o ng mga deposito nito. Kaya't napakahirap o halos imposible na magsagawa ng paghuhukay gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Mga sinaunang paglalarawan, ilan sa mga sinaunang sanggunian ay naglalarawan na ang mga hardin ay malapit o kahit umaabot pa sa ilog, na nagpapahiwatig ng lokasyong maaaring ngayon ay nalubog na sa tubig, mga hamon sa arkeolohiya. Praktikal na aspeto, hindi madaling maabot, ang modernong mga pamamaraan sa arkeolohiya ay hindi pa handa o ligtas na makapaghukay sa ilalim ng isang malaking ilog, lalo na sa rehiyong may pabago-bagong mga sediment at daloy ng tubig. Mga isyu sa pagpapanatili, kung ang mga labi ng hardin ay nasa ilalim ng ilog, maaaring nasira o nalubog ng malalim ang mga ito dahil sa mga siglo ng pagdaloy ng tubig at sedimentasyon, bahagyang mga natuklasan. May ilang paghuhukay malapit sa ilog na nakakita ng malalaking pader at vaulted na istruktura, ngunit ang mga ito ay masyadong malayo sa ilog o kulang sa mga katangiang inilarawan sa mga klasikong ulat, mga alternatibong teorya. Nito o mali ang pagkakakilanlan, may ilang iskolar na naniniwala na maaaring hindi talaga umiral ang mga hardin sa Babylon o ito ay matatagpuan sa Nineveh batay sa mga tala at arkeolohikal na tuklas doon, pagkasira o pagguho. May iba naman na nagsasabing nawasak ang mga hardin dahil sa mga natural na sakuna, digmaan, o pagbabago ng daloy ng ilog bago pa man ito matuklasan ng modernong arkeolohiya.